ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na makukulong bago magpasko ang mga sangkot sa flood control scandal. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa, humiling ng temporary restraining order sa Korte Suprema sa umano'y warrant ng International Criminal Court. Ilang kalsada isasara ng Manila LGU para sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Higit 1.3 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa buy-bust operation sa Balanga, Bataan. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala sa sabak sa 2025 MGM Macau Tennis Masters sa Disyembre. At sa showbiz pattern, aktres na si Kylie Padilla inaming matagal nang alam ang tungkol sa mga anak ni na Alger Abrenica at AJ Raval. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, may babala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Walang Merry Christmas. Sa isang press conference sa Malacanang, tiniyak ng Pangulo na may makukulong bago magpasko at sinabing babawiin ang pamahalaan ng nawalang pondo ng bayan. Ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa report ni Leth Narciso. Walang Merry Christmas ang mga nakasuhan sa anomalya sa flood control projects. Iyan ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanong kung kailan makukulong ang mga sangkot sa ghost at substandard projects. Sa press conference sa Malacanang, tiniyak ng Pangulo na mayroong makukulong bago magpasko. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na tapos na ang maliligayang araw ng mga sangkot sa korupsyon sa pondo ng gobyerno. Hahabulin anya ang mga ito at pananagutin sa kanilang kasalanan. Ayon pa sa Presidente, babawiin ng gobyerno ang nawalang pera sa taong bayan. Kasabay nito ay tiniyak rin ni PBBM na gumagawa ng mga reforma ang pamahalaan para masigurong hindi na maulit ang ganitong pagnanakaw. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Kabilang sa mga binanggit ng Pangulo na mayroon ng mga kaso sa Office of the Ombudsman ay ang ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways tulad ni na Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Kasama rin sa 37 mga pangalan na inirekomendang makasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, dating Representatives Zaldico at Mitch Cahayon-Uy, COA Commissioner Mario Lipana, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating DPWH Undersecretaries Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, hiniling ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa posibleng pag-aresto ng International Criminal Court o ICC. Git nila, nilalabag ng anumang aksyon ng ICC ang soberanya ng Pilipinas at dapat lang napigilan ng hukuman ang kanilang pag-aresto o extradition. Magbabalita si Boy Gonzales. Humiling sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO at injunction upang pigilan ang posibleng pagkapatupad
pagpatupad ng umano'y arrest warrant ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Sa pamamagitan ng kanilang legal counsel na si Atty. Israelito Torion, nagsumite ng manifestation ng kampo ni Duterte at De La Rosa upang humiling ng agarang TRO. Ayon sa mga petitioner, may banta ng illegal arrest, surrender o turnover matapos ibulgar ni Ombudsman na Jesus Crispin Remulla noong November 8 na may umano'y warrant laban sa senador. Noong November 9, nakatanggap din sila ng ulat hinggil sa umano'y diffusion order mula sa ICC para sa posibleng extradition. Git na mga petitioner ang mga aksyon ng ICC at pakipagkooperasyon ng ilang ahensya ng gobyerno kabilang ang DOJ sa pamamagitan ng Witness Protection Program ay lumalabag sa soberanya ng bansa at sa umiiral na batas. Nanawagan si Duterte De La Rosa sa Korte Suprema na agarang aksyonan ang kanilang kahilingan upang maiwasan ng anumang pagpatupad ng umano'y warrant ng walang pahintulot ng hukuman. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tatlong dati at kasalukuyang senador ang nakatakda ng makasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sa susunod na linggo kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Para sa detalye, magbabalita live si Giselle Ricafort. Giselle. Miski tatlong mga dati o kasalukuyang senador ang pakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sa susunod na linggo yan. Ito ang inanunsyo ni ICI Chairman Andy Reyes sa katatapos lamang na pulong balitaan dito sa tanggapan ng ICI sa Taguig City. Bukod din yan, kina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na una ng pinagkakasuhan ng komisyon. Pakinggan natin ang Chairman. We will be filing at least cases against 3 sitting or former senators, at least 3 next week. Sa ikatlo namang pagkakataon, miski ay muling pinagkakasuhan ng administratibo ng komisyon si dating Public Works Secretary Manny Bonoan at dating Undersecretary Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Kaugnay ito ng panibagong 74 na milyong piso na Ghost Flood Control Project sa lalawigan ng Bulacan na hawak ng kontratistang Darcy and Anna Builders and Trading. Inirekomenda rin ng ICI na kasuhan naman ng kriminal ang iba pang dating opisyal ng Bulacan First District Engineering Office kabilang sina Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez, Ernesto Galang, Jolo Maritayao, John Michael Ramos, Engineer Limuel Efraim Roque, at Darcy Pinel Respecio ng nabanggit na kontraktor. Ito na yung ikalimang interim report at referral ng komisyon sa Ombudsman kaugnay ng mga anomalya sa proyekto sa flood control. Pakinggan muli natin ang Chairman. Based on the report endorsed by the Commission on Audit, COA, it was established that no structure was constructed at the location specified in the approved bid plans. The results of the COA technical inspection, together with the available records, clearly established that the project was never implemented despite the unwarranted release and full payment of the contract costs by the DPWH to Darcy and Anna Builders and Trading Incorporated. It appears that several DPWH public officials were grossly negligent, if not remiss, in the performance of their respective duties to ensure that the project was properly implemented and that government funds were lawfully and prudently disbursed. Sa mga oras na ito, Ms. K.U.L., bumabiyahin na yung mga abogado ng komisyon para isumite yung ikalima nilang interim report at referral sa Office of the Ombudsman. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort.
Samantala, kinumpirma ng Department of Public Works and Highways ang pagpanaw ng kanilang opisyal mula sa Sorsogon. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pagdadalamhati ang DPWH sa pagpanaw ni Engineer Larry Reyes, chairman ng Bids and Awards Committee ng Sorsogon District Engineering Office. Ayon sa DPWH, mariing hinihiling ng pamilya ni Reyes ang privacy matapos ang pagkalat ng espekulasyon sa social media hinggil sa kanyang sinapit. Pagdidiin ng kagawaran, personal ang rason at walang kaugnayan sa anumang isyu ng tanggapan. Hiniling din ng DPWH sa publiko na huwag palaganapin ang hindi kumpirmadong impormasyon. Nanumpa na si dating Finance Undersecretary Charlito Martin Mendoza bilang bagong commissioner ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panunumpa ni Mendoza bilang bagong pinuno ng komisyon. Kahapon lang nang italaga ni Pangulong Marcos si Mendoza kapalit ni Attorney Romeo Lumagi Jr. Unang itinalaga si Mendoza sa Department of Finance noong 2024 at dati rin nagsilbi bilang District Collector ng Customs Port of Cebu. Padaliin at ibaba ang tax compliance sa agricultural sector. Ito ang hamon ni Representative Raymond Salceda sa bagong BIR chief na si Charlito Martin Mendoza. Anya, kapag mas mababa ang tax compliance, bababa rin ang presyo ng pagkain at mas maraming producer ang makakalahok sa formal economy. Ang mga detalye sa report ni Milky Rigunan. Dapat prioridad ng bagong hepe ng Bureau of Internal Revenue na mapadali at mas mababa ang tax compliance sa mga nasa agricultural sector. Ginawa ni Representative Raymond Adrian Salceda ng Albayang Apela matapos maitalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Attorney Charlito Martin Mendoza bilang bagong hepe ng BIR kapalit ni Attorney Romeo Lumagi Jr. Ayon kay Salceda, qualified si Mendoza dahil naunawaan niya kung paano makakaapekto ang tax policies sa investments, productivity at presyo ng mga pangunahing bilihin. Umaasa si Salceda na mas mapapadali at maibababa ang tax compliance hindi lamang sa mga magsasaka kundi sa mga kooperatiba at agribusiness. Paliwanag ni Salceda, kapag ang tax compliance ay maibababa din ang presyo ng mga pagkain. Ibig sabihin, sinabi ni Salceda, mas maraming food producers ang mga kalahok sa formal economy at mas maraming supply ang madadala at maibebenta mula sa farm to market kung saan ang mabebenepisyohan ay ang mga consumer. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umatras umano si dating House Speaker Martin Romualdez bilang star witness sa flood control probe ng Senate Blue Ribbon Committee. Patutsada tuloy ng kanyang pinsan na si Senator Amy Marcos, tinablan umano ng hiya si Romualdez. Ang pahayag ng senadora ay babalita ni Raymond Dadpaas. Hindi na tutuloy bilang star witness sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa kontrobersyal na flood control project si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang inihayag ni Senador Amy Marcos matapos makumpirmang tuloy na bukas ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senador Amy, ang balak noong una ay isasalang bilang star witness si Romualdez upang mabigyan ng immunity. Ngunit sa pinakauling impormasyon na kanyang tinanggap ay nagbago ang isip ng kanyang pinsan na si Romualdez dahil tinablan umano ng hiya. Ang mangyayari ay ang 17 congressmen na lamang na pinangalanan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang madidiin. Una nito inayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siya ding ibinalik na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Romualdez, Congressman Eric Yap ng Benguet at 17 iba pang congressmen na imbitahan sa hearing ng komite at ipadadaan kay House Speaker Faustino Boji D. III ang imbitasyon. Ipatatawag din si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico kahit alam ng lahat na ito ay nasa abroad na. May binanggit din si Lacson na very important witness na kanyang ihaharap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, ngunit hindi tiyak kung ito nga ay si Romualdez. Yung 17 congressman na lang ang hahatakin, hindi na star witness ang aking pinsan. Yun ata yung original plan eh.
You have information na hindi po darating si Congressman Bago Romualdez? ata isip na hiya din sa sarili. Nagbago ang isip, hindi na a-attend ang information ninyo? Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Loko na tayo ng lubus-lubusan. Babala ni Marcos ay magre-recant o babaligtad ng testimonya si retired Marine Sergeant Orly Gutesa. Tinakot umano ito kasama ang kanyang pamilya kaya wala itong magawa kundi bumaligtad. Git ni Senador Amy, tinarget nila si Gutesa dahil siyang umano ang pinakamatapang na nagdiin kay dating House Speaker Martin Romualdez. Matatanda na sa testimonya ni Gutesa ay sinabi nitong bilang dating security officer ni dating Congressman Saldico ay nagdadala ito ng pera sa bahay ni Romualdez sa Makati at Maynila na nakalagay sa mga maleta. Ganon din kay Congressman Eric Yap ng Benguet na nagsilbi ring dating bilang chairman ng House Committee on Appropriations. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa yan, na biglang babaliktad dahil premature, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang kasawang anak. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advance ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isasarang ilang kalsada at magpapatupad ng rerouting scheme ang Manila City LGU kaugnay sa isasagawang prayer rally ng Iglesia ni Cristo mula November 16 hanggang 18. Apektado ang mga kalsada sa paligid ng Quirino Grandstand, Rizal Park at ilang pangunahing lansangan sa lungsod. Kabilang sa mga isasara ang mga bahagi ng Rojas Boulevard, Bonifacio Drive, Calao Avenue, P. Burgos Avenue, Maria Orosa, Finance Road, Ligarda, CM Recto at Ayala Bridge. Para sa mga alternatibong daan, maaaring dumaan ang mga motorista sa Taft Avenue, MH Del Pilar, A. Soriano Avenue, Figueras Street, Earnshaw, Loyola at iba pang kalapit na ruta depende sa pinanggagalingan. Paalala ng Manila Traffic and Enforcement Units, nakadepende sa aktual na sitwasyon ng trapiko ang pagbubukas o pagsasara ng mga lansangan. Pinapayuhan ng mga motorista na magplano ng maagang biyahe at umiwas sa mga apektadong lugar upang makaiwas sa abala. Sa mundo ng tennis, sasabak sa 2025 MGM Macau Tennis Masters sa Disyembre si Filipina tennis star Alex Ayala. Kasama niya maglalaro ang mga Grand Slam champion na sina Lina at Conchita Martinez at iba pang top international players. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Kabilang sa Filipina tennis star Alex Ayala sa mga atletang sasabak sa 2025 MGM Macau Tennis Masters na gaganapin sa December 27 hanggang 28 sa Macau Forum. Kasama ni Ayala sa palaro ang mga Grand Slam champion na sina Lina at Conchita Martinez na siyang magsisilbing team captains at mamimili ng kanilang mga manlalaro bago ang kompetisyon. Makakasama rin sa tournament sina Mira Adriva, Xiang Juncheng, Jack Draper at Jacob Menchik. Si Ayala ay kabilang sa team ni Lina kasama sina Juncheng at Draper. Ang paglahok ni Ayala sa nasabing event ay kasunod ang end ng kanyang 2025 WTA season kung saan ito nakuha ang kanyang career high world number 50. Inaasahan rin kakatawanin ni Ayala ang Pilipinas sa paparating na 33rd Southeast Asian Games na gaganapin naman sa Thailand mula December 9 hanggang 20. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. LTO inalis ang multa sa driver's license renewal at traffic violation sa mga calamity hit areas. Sa MBC TV Global, 12 patay sa panibagong insidente ng suicide bombing sa Pakistan. Militant violence isinisisi sa Afghanistan. At sa Showbiz Spotted, Kiray Celis nagsalita na matapos batikusin ng netizens ang kanyang picture sa itaas ng isang vending machine sa Japan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinatupad ng Land Transportation Office o LTO ang pansamantalang pag-alis ng mga multa sa traffic apprehension case at late renewal ng driver's license sa mga lugar na nasa pool ng bagyo. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, palalawigin ang bisa ng mga lisensyang nag-expire noong October 30 at wala nang ipapataw na multa hanggang katapusan ng Nobyembre. Magbabalita si Rovic Manuel. Pansamantalang inalis ng Land Transportation Office o LTO ang mga multa sa traffic apprehension cases at sa mga late renewal ng driver's license sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Tino at Uwan. Ayon sa LTO, ito ay bilang konsiderasyon na rin sa suspensyon ng pasok sa mga government offices dahil sa pananalasa ng mga bagyo. Sa panayam ng DZRH kay LTO Chief Marcos Lacanilao, inatasan niya na umano ang lahat ng regional directors na palawigin ang bisa ng lahat ng lisensya na nag-expire noong October 30, 2025. Kaugnay nito, walang ipapataw na multa ang LTO sa mga magre-renew ng driver's license hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Lahat po nung magre-renew, kasi di ho ba, simula nag-start yan October 28, lahat po nung magre-renew ng license na nag-lapse, mawawala po yung kanilang mga charges. Extended po yan hanggang katapusan ng November. So, kung nakalampas po kayo at kayo magre-renew, wala kayong babayaran na charges. Hindi na rin muna umano papatawan ng 30 araw na accessory penalty na suspension ang apprehension cases mula October 28 hanggang November 12, kabilang na ang mga bigong makapagbayad o makapag-ayos ng traffic violation sa loob ng 15 days mula sa petsa ng pag-issue ng temporary operator's permit. Dagdag pa nila Lacanilao, kabilang na rin sa extended ang mga may multa sa rehistro ng sasakyan bilang tugon sa mga residenteng lubos na naapektuhan ng bagyo. Yung mga lumampas doon, kasi nga tinamaan po sila ng bagyo, i-waive ko muna po yung kanilang mga penalties hanggang katapusan ng November para may pagkakataon po silang may ayos mo ng kanilang mga tahanan. Sa ngayon, ayon sa LTO Chief, kasalukuyan na nilang nilalakad na maging nationwide ang implementasyon ng naturang penalty wave, gayong buong bansa naman na isinailalim na rin sa State of National Calamity. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakaantabay si dating PNP Chief General Nicolas Torre III sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan siya itatalaga matapos ang pagkakaalis nito sa pwesto. Nang tanungin kung balak nitong tumakbo sa pagkasenador, natawa lang ang dating PNP official at sinabing wala pa ito sa kanyang plano. Una sa balitang yan, si Jackie Resio. Nakaantabay lamang si dating PNP Chief General Nicolas Torre III sa magiging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kung saan siya ilalagay na pwesto. Ito ang naging pahayag ni Torre sa panayam sa DZRH Damdaming Bayan kasunod ng pagkaalis niya sa pwesto bilang hepe ng pambansang pulisya kamakailan dahil umano sa policy differences. The President already made that very very clear in his podcast. Ayun na lang kung ano sinabi ng Presidente doon. Yun na po yun at wala namang iba talaga at yun naman talaga ang totoo. Ganon yung policy differences. Policy differences with the NAPOLCOM, and the President had made a choice na ito, dito ka muna at relax ko muna dyan at maghanap tayo ng iba pang mga pwesto para sa'yo. Ayan. So, asa yung pwesto mo? Sige lang, wala problema yan. At I'm always bakit ito? Pwesto naman to nakaupo ko rito kaharap niyo. Pwesto rin naman to So, you know, it's always the President's choice. Tayo ay lingkod bayan at ako'y naghihintay lamang ng order o utos ng aking Commander-in-Chief. Nang tanungin naman kung tatakbo siya bilang senador sa darating na eleksyon, natawa na lamang ang dating PNP chief at sinabing wala pa ito sa kanyang plano. Sa ngayon, nakatutok si Torre sa pagtakbo laban sa mga bully o ang pangangampanya kontra bullying na kanyang advokasya dahil na rin sa naging sarili niyang karanasan. At sa darating na linggo, November 16, 2025, nakatakda ang naturang marathon sa Santa Rosa, Laguna. Nagkaroon ako ng oras para i-surface itong phenomenon na ito at dito tayo ngayon nag-focus to make our time just worthwhile. Sinurface ko ito dahil
pati mga anak ko na naging naging victims ng bullying. Ako, ng bata pa ako, naging victims ng bullying. Hanggang sa ako yung CPNP na nga, binubully rin. We are being bullied. Nakita niyo naman sa social media. And that brings me to the new phenomenon na ang bullying, hindi lang sa mga kabataan natin. Ayon kay Tokre, ang makakalap na halaga sa kanyang takbo kontra bullying sa linggo ay gagamitin din para magdala ng tulong sa mga nasalanta ng malakas na bagyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, sumadsad pa sa 59 peso and 17 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar nitong Miyerkules. Mas mahina ito ng 18.5 centavos kumpara sa 58 pesos and 98 centavos na naitala noong Martes. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ito na ang pinakamahinang performance ng piso sa kasaysayan matapos nalampasan ang dating all-time record low na 59 pesos and 13 centavos kada dolyar. Kabilang sa mga tinukoy na dahilan ng paghina ng piso ang epekto ng ingay sa politika ng bansa sa harap ng investigasyon sa flood control scandal. Inaasahan namang lalakas ang piso sa mga susunod na linggo dahil sa paggastos sa holiday season. Sa ating lagay ng panahon, tuluyan ng humina bilang isang remnant low o low pressure area ang dating bagyong Uwan na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan na patuloy itong kikilos pasilangan at hilagang silangan patungo sa Ryukyu Islands at mas lalo pang hihina o tuluyan ng malusaw sa susunod na 24 oras. Samantala, magpaparamdam muli ang bugso ng hanging amihan sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands na makararanas ng malakas na hangin lalo na sa mga baybaying lugar. Habang maaari namang makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan ang Eastern Visayas at Mindanao, dulot naman ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon sa Pag-asa, sa susunod na mga araw ay maaapektuhan na rin nito ang buong Visayas kasama na ang ilang bahagi ng Bicol Region at Mimaropa. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay mas maaliwalas na ang panahon maliban na lang sa banta ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Asahan din ang paglakas muli ng bugso ng hanging amihan na magdadala ng malamig na temperatura at sa posibleng pag-iral muli ng shear line. Alam mo ba na mayroong hayop na sleep is life? Dahil kaya ng hayop na ito na matulog ng hanggang 3 taon. Oo, hindi lang yan beauty sleep, kundi parang hibernation na mayroong extension. Alamin na ano nga ba ang hayop na kayang matulog ng 3 taon? Kapag sobrang init o sobrang tuyo ng panahon, hindi makakahinga ng maayos ang mga snail o suso at nauubos ang humid sa kanilang katawan. Kaya para hindi sila mamatay, nagkukulong sila sa loob ng kanilang shell at naglalabas ng manipis na layer ng mucus para isara ang bukana o opening. Ang tawag dito ay estivation. Ito ay parang hibernation pero sa tag-init ginagawa imbes na sa taglamig. Sa panahon ng estivation, sobrang bumabagal ang metabolism ng snail. Hindi sila kumakain, umiinom o maski gumagalaw. Halos lahat ng proseso sa kanilang katawan ay parang nakapos. Sa ganitong kalagayan, kaya nilang manatiling tulog hanggang 3 taon. Kapag umulan na uli at tumaas ang humid sa kapaligiran, gigising na ang mga snail, lalabas sa kanilang shell at parang walang nangyari at handa muling maghanap ng kanilang makakain. Dahil dito ang mga snail o suso ang itinuturing na pinakamatagal na nakakatulog o nakakapag-hibernate na hayop sa buong mundo. Kaya sa susunod na makakita ka ng snail na parang walang ginagawa, huwag mong isiping tamad ito o kaya naman ay patay na. Baka kasi nasa deep sleep mode lang ito, kaso hanggang 3 taon. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para sigurado alam na this. Isang panibagong insidente na naman ng suicide bombing ang naganap sa bansang Pakistan kung saan 12 ang nasawi. Samantala, naghahanda naman ngayon ang Iceland sa mga posibleng epekto ng pagkatunaw ng mga yelo sa Atlantic Ocean na siyang dulot umano ng lumalalang climate change. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange.
Balita mula sa Pakistan, isa na naman muling insidente ng suicide bombing ang naganap sa labas ng korte ng Islamabad kung saan umakyat na sa 12 ang bilang ng mga nasawi. 3 sa mga ito'y naitala naman sa isang engkwentro malapit sa isang military school at natrap ang nasa higit 100 katao mula sa naapektuhang mga gusali. Isinisisi ng Pakistan ang mga pagka-atake sa Taliban government ng Afghanistan kung saan mayroon umanong suporta mula sa India. Kaya naman, opisyal nang idineklara ni Pakistan Defense Minister Khawaja Muhammad Asif na sila'y nasa loob na ng isang digmaan at pinaghahandaan na ng kanilang bansa. Ngunit pagkondena ng Afghanistan, wala sila umano'y kinalaman sa mga naitatalang militant violence sa kanila. Huling naitalang insidente ng suicide bombing noong nakaraang buwan malapit sa Afghanistan border kung saan 7 sundalo ng Pakistan ang nasawi. Sa iba pang balita, nakaalerto naman ngayon ang Iceland sa posibleng panganib na dulot ang pag-collapse ng Atlantic Ocean o biglang pagkatunaw ng mga yelo, kung saan maaaring magdulot ito ng umano'y modern day ice age sa mga kalapit na bansa, kabilang ng Iceland at pagbaba rin ng temperatura sa ilang bahagi ng hilagang Europa. Ayon sa Atlantic Meridional Overturn Circulation o AMOC, ang pagtunaw ng mga yelo ay posibleng makaapekto sa daloy ng tubig sa karagatan. Sa isang pahayag naman ni Iceland Climate Minister Johan Paul Johansson, ito raw umano ang kanilang maaaring maging kauna-unang existential threat mula sa lumalalang epekto ng climate change sa ating planeta. At yan naman nakalap nating balita mula sa patibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, gumulat sa netizens kagabi ang revelasyon ni AJ Raval tungkol sa kanyang 5 anak, kung saan 3 rito ay bunga ng kanilang pag-iibigan ni Aljur Abrenica. Kasunod naman yan, agad ding naglabas ng pahayag ang ex-wife ni Aljur na si Kylie Padilla at inaming noon niya pa alam. Ang buong pahayag ng aktres sa report ni Showbiz Angel. Matagal nang alam ni Kylie Padilla ang pagkakaroon ng mga anak ng kanyang ex na si Aljur Abrenica at aktres na si AJ Raval. Inamin ito ni Kylie matapos ibunyag ni AJ sa programa ng King of Talk na si Boy Abunda na mayroon na siyang 5 anak at 3 rito ay kay Aljur. Ayon sa aktres, para sa kapakanan ng mga bata ay pinili nilang manahimik. Ang pinakamahalagaan ay close ang kanilang mga anak. Proud daw siya sa naging pag-amin ni AJ at masaya rin itong hindi na kailangang magtago. Tinapos ni Kylie ang post sa mensaheng peace all around at sana matapos na ang drama. Samantala, kasabay naman ang revelasyon ni AJ tungkol sa kanilang mga anak. Ibinahagi rin niyang nagsimula ang kanilang relasyon ni Aljur taong 2022 matapos magkatrabaho sa pelikulang Nerissa. Magunita na taong 2021 na magkahiwalay sina Aljur at Kylie mahigit 2 taon matapos ikasal at sila na mayroong 2 anak. Abangan sa aming pagbabalik, lalaki arestado sa pang-aabuso sa isang bata sa Bobon, Northern Samar. Sa MBC TV Sports, Maxine Bautista at Paulo Borromeo muling nanguna sa Philippine National Figure Skating Championships 2025. At sa Hoy Bawal Yan, pagbabawal sa single-use plastic ipinanawagan sa Kongreso. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Undersecretary Frederick Vida itinalagang bagong acting secretary ng Department of Justice o DOJ. Para sa mga detalye, babalita yan ni Boy Gonzales. Boy? Mula sa pagiging officer in charge sa tatayo ngayon bilang acting secretary of justice, si Atty. Frederick Vida. Ito ang kinumpirma ni DOJ spokesperson Atty. Polo Martinez kasunod ng pagbati ng mga opisyal at mga kawani ng National Bureau of Investigation kay Vida sa kanilang pagtipon ngayong umaga na personal namang dinaluhan ng nabanggit na opisyal. Ipinakita rin ni Martinez ang opisyal na kopya ng pagtalaga kay Vida bilang Acting Secretary of Justice na inalabas ng Malacanang. Kailangan pang makumpirma ni Vida ng makapangyarihang commission of appointment upang tuluyang mapagtibay ang kanyang paggupo bilang Secretary ng DOJ. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, nasamsam ang mahigit 1.3 milyong pisong halaga ng shabu sa ikinasang buy-bust operation sa Balanga, Bataan. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasa kote ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Balanga City Police Station ang isang lalaki na kinilalang si alias MJ, 35 anyos, residente ng Barangay Binukawang, Bagak, Bataan sa ikinasang buy-bust operation kaninang pasado alas 12:30 ng madaling araw sa Barangay Tuyo, Balanga City, Bataan. Nasamsam mula sa suspect ang 3 transparent plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may timbang ito na humigit kumulang sa 200 gramo at tinataya nagkakalaga ng higit sa 1.3 milyong piso. Na-recover din ang isang pulang backpack, isang black Samsung cellphone, totoong 1,000 bill at 39 na piraso ng peking pera na ginamit bilang buy-bust money. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Balanga City Police ang suspect habang inihanda ang mga kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon dito kay Colonel Marty Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, ang matagumpay na operasyon ay isang malaking hakbang laban sa illegal na droga, isang matagumpay na makapagliligtas ng maraming buhay at makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa buong lalawigan ng Bataan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region. Laking kabawasan ang 16 na former members ng Dawla Islamiyya BIFF Hasan Group matapos na nakumbinsing talikuran na ang armadong pakikibaka sa pamamagitan ng intervention ng LGU. Ang 16 na sumuko ayon sa JTF Central ay kabilang sa mga aktibong nakakaengkwentro nilang armadong grupo sa SPMS Box. Sa impormasyon mula kay 6th Infantry Redskin Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Al Victor Berkeley, ang pagsuko ng 16 ay malaking kabawasan umano sa aktibidad ng mga naiiwan pa sa loob ng armadong pakikibaka sa bahaging ito ng Maguindanao Provinces. Kasamang isnuko ng 16 ang kani-kanilang mga gamit na armas. Formal silang ipinosenta kay 6th First Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu at sa magitan naman ng existing program ng pamahalaan sa magitan ng BARM, makakatanggap na inaasahang financial support at pangkabuhayan package ang mga sumuko na nangako namang sisikapin nilang makumbinsi rin ang iba pa nilang kasamahan na samantalahin ang programang pangkapayapaan ng gobyerno sa magitan ng BARM para malinis ang kanilang mga pangalan sa rebelyon at makapagsimula ng panibagong buhay sa piling ng kanilang mga asawa at mga anak. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Di Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaristo naman sa bayan ng Bubon Norte Samar ng operatiba ang isang construction worker na itinuturing ng abuso sa isang minor de edad. Ayon sa ulat ng PNP Bubon Northern Samar, ang wanted ay 28 taong gulang at isa itong residente sa bayan ng Katarman. Ang akusado, inaristo sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng korte mula sa Regional Trial Court Branch 19, Katarman Northern Samar noong November 4 ngayong taon dahil sa paglabag nito sa Republic Act 7610 o yung tinatawag na Child Abuse Law. Ang nasabing warrant ay may nakalaan ng mga napiyansa na nagkakalaga ng 80,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan nitong akusado. Matapos pa alam ang kanyang karapatang konstitusyonal, dinala ito sa Bubon Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon at muli itong haharap sa korte. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Pantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakiisa ang Davao de Oro Police Provincial Office sa isinagawang Peace Strategy Communication Alignment Meeting ng pamahalaang panlalawigan ng Davao de Oro, Nobyembre 12, 2025 sa Senior Citizens Center Building, Provincial Capitol Complex na Bunturan, Davao de Oro. Kinatawa ni Patrolman Lyndon Roy Sungahib, Public Information Office Clerk, si Police Captain Josibel Abilion, Hepe ng Provincial Information Office at Focal Person ng Revitalized Police
sa barangay. Ibinahagi ni Sungahib ang mga pinakabagong ulat hinggil sa pagpapatupad ng RPSB program at iba pang inisyatiba para sa kapayapaan at seguridad sa lalawigan na nagpatibay sa matatag na ugnayan ng kapulisan at mga lokal na pamahalaan at mga komunidad. Dumalo rin sa pagtitipon ang mga kinatawan mula sa 10th of 1st Infantry Pag-asa Brigade, National Intelligence Coordinating Agency 11 at Philippine Information Agency 11 upang pagtibayin ang isang direksyon sa komunikasyong pangkapayapaan at maiwasan ang muling pag-usbong ng mga salaysay ng tunggalian. Sa panguna ni Police Colonel Cesario Duquiling Jr., Provincial Director ng DDO-PPO, muling tiniyak ng kapulisan ang kanilang buong suporta sa mga programa ng pamahalaang panlalawigan para sa kapayapaan at kaunlaran at binigyan diin ang kalahagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya upang mapanatili ang isang mapayapa at insurgency-free na ang Davao de Oro. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagal ng problema sa Pilipinas ang labis na paggamit ng plastic na madalas mapaulat na nakatiwangwang at bumabara sa mga kanal matapos ang baha. Pero maliban dito, malaki rin ang banta nitong polusyon sa kalikasan, wildlife destruction at ambag sa lumalalang epekto ng climate change. Magbabalita si Rose Babiera. Taon-taong binabaha ang Pilipinas dahil sa dami ng bagyo na tumatawid sa bansa kada taon. At hindi rin nakatulong ang nagkalat at salasalabat ng mga single-use plastic o SUP. Gaya na lang ng mga sachets at plastic bags na bumabara sa mga estero sa tuwing humuhupa na ang tubig baha. Batay sa datos mula sa Department of Science and Technology o DOST noong 2024, may tuturing na significant source of marine plastic pollution ang bansa na may annual consumption na 2.15 milyong tonelada ng plastic, kung saan 0.75 milyong tonelada ang napupunta sa karagatan. Sa kasamaang palad, wala pa ring uniform at komprehensibong batas na siyang nagbabawal sa paggamit ng SUPs. Kasalukuyang nakabinbin sa Kongreso ang iba't ibang bersyon ng panukalang batas na Single-Use Plastic Products Regulations Act, kung saan nakasaad ang komprehensibong timeline ng pag-phase out ng piling SUP upang mapanatili ang balancing demand-supply chain sa merkado. Pinalalakas nito ang Republic Act No. 11898 o ang Extended Producer Responsibility o EPR mechanism, kung saan iniaatang ang obligasyon sa producers na bantayan din ang kanilang konsumo ng plastic products. Kasama rin sa pinagdedebatehan ng mga mambabatas ang Single-Use Plastic Bags Tax Act na siyang magpapataw ng excise tax sa plastic bags bilang pagpondo sa waste management programs ng gobyerno. Noong 2022, naglabas din ang resolusyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na siyang nagbabawal sa SUPs gaya ng plastic cup, straw, utensils at bag sa kanilang ahensya. May kinilala rin katulad na internal circulars ang ibang ahensya tulad ng Department of Health, Department of Interior and Local Government at Manila International Airport Authority. Patuloy naman ang panawagan ng environmental advocates sa Kongreso na itaguyod ang national ban laban sa mga SUP. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng figure skating, muling nanguna sina Maxine Bautista at Paulo Borromeo sa 2025 Philippine National Figure Skating Championships sa Pasay City. Nakuha ni Bautista ang kampyonato sa Senior Women's category habang wagi rin si Borromeo sa Senior Men's Division. Narito si Matchpoint Mili Borja. Muling ipinamalas ng figure skater na sina Maxine Bautista at Paulo Borromeo ang kanilang husay sa Philippine National Figure Skating Championships 2025 na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Tinanghal na kampiyon si Bautista sa Senior Women's category matapos makakuha ng score na 139.21 na nagbigay sa kanya ng ikalawang sunod na gintong medalya sa palaro. Ayon sa 20-year-old skater, mas kumpiyansa siya ngayon kumpara sa nakaraang mga kompetisyon matapos maging mas consistent ang kanyang mga element. Samantala sa Senior Men's Division naman, matagumpay na naipagtanggol ni Paulo Borromeo ang kanyang titulo matapos makuha ang score na 142.9 points para sa National Invitational categories. Balak nitong magpahinga at magbonding muna sa kanyang pamilya sa Cebu bago muling magbalik sa ensayo para sa SEA Games. Ayon naman kay Philippine Skating Union President Nicky Cheng, nakikita niya ang patuloy na paggunad ng Pilipinong skater. Dagdag niya, ito ay senyales ng mas maliwanag na kinabukasan para sa figure skating sa Pilipinas.
At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming netizens ang nagtaas ng kilay at tinawag na disrespectful ang isang kuhang larawan ni Kiray Celis mula sa kanilang prenup shoot sa Japan. Ang sagot ng komedyante sa pambabatikos ng netizens sa Showbiz Report na ito. Kamakailan lang, shinare ng komedyanteng si Kiray Celis ang kanilang prenup photos ng non-showbiz fiancé na si Stefan Estopia na kinunan sa Japan. Bagamat marami ang natuwa para sa aktres, may ilang pumuna sa isang kuhang larawan kung saan makikita si Kiray na nakaupo sa itaas ng isang vending machine. Bagay na ayon sa ilang netizens, disrespectful daw ang ginawa ni Kiray. Sagot naman ng soon-to-be bride, no harm done dahil may permiso raw sila mula sa mga otoridad na mag-shoot doon. Nauunawaan naman daw niya ang kahalagahan ng pagrespeto ng kultura lalo pat sa ibang bansa. Depensa ng aktres, wala niya silang intensyon na maka-offend ng iba. Kasunod naman ng mga pambabatikos ay agad din daw pinabura ni Kiray ang naturang picture sa kanyang Instagram feed. Humingi rin ito ng paumanhin sa mga na-offend. Ginawa ni Kiray ang pahayag sa isang brand event kung saan i-reveal din ito na una niya sanang gustong mag-prenup shoot sa bansang Turkey. Kabilang nga raw sa mga kinuhang bigating ninong at ninang ng engaged couple ay sina Marian Rivera at Dingdong Dantes, gayon din sina megastar Sharon Cuneta at ang kabogable star Vice Ganda. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. Meron na lamang po tayong 42 araw bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.